nandito to? Eh, suot po to ni Lara kanina. Baka pinahubad ni Bessie. Pinahubad? Bakit ang tagal mamatay ng apoy, ha? Eh sabi niyo kailangan tuloy-tuloy yung apoy. Sinasabi ko na nga, be. May kinalaman ka na naman sa mga nangyari dito, ano? Hindi mo ba inisip na baka may maaksidente dito? Yung anak mo, hindi mo ba inisip? Tumimik ka nga dyan, di naman nasaktan si Lara. Pinalagpas ko na yung ginawa mo sa damit ng anak ko, pero itong ginawa mo to, hindi ko na palalagpasin. So, ano gagawin mo? Papalayasin mo ako dito sa birthday party ng anak ko. Ako ko palalayasin kita dahil pamamahay ko pa! Dapat na tumigil sa mag-aaway niyo! Leandro, I'm so sorry. Hindi ko ginustong makipag-away sa kanila, kaya lang punong-puno na ako, Han. Leandro, I'm sorry. Huwag mo akong papaalisin dito sa bahay. Huwag mong gagawin yun. Ako rin. Ako ang ina. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Di ba usapan natin papalayasin ko kayo pag nanggulo kayo? Kayo lumayas na kayo, nanggulo kayo eh. Paawa ka naman, hindi ko kayong malayo kay Lara. May karapatan ako sa anak ko, kaya hindi nyo basta-basta pwedeng palayasin. Guards, pakilabas na yung dalawang babae. Leandro, ngayon! Nandito na naman kayong dalawa. Balik kayo rito. Sige, aalis ako. Basta nandiyan yung anak ko. Lara! Ma'am, umalis na po sila si Leandro. Ibig sabihin, wala dyan si Lara. So, tutuloy na kayo ng Maynila bukas? Hinihintay ko lang yung tawag na agent. Inayos kasi nila yung visa para makadiretso na kami ng Amerika. Kailangan ng matino at mahusay na buhay ni Lara. And you can find that in America. Bakit po natin kailangan umalis sa farmhouse? Kasi anak, masyado nang magulo. Kami ng Daddy Leandro mo, gusto na namin ng tahimik na buhay. Nang tayong tatlo lang. Hindi ko lang dodoblehin ang pagmamahal ko para sa'yo. Tatapatan ko lahat ng pagmamahal na binibigay sa'yo ng Mommy Janet mo at ng Nanay Ophelia mo. Lara! Lara! Leandro! Oscar, nagmamakaawa ko sa'yo. Kailangan ko makita si Lara. Sabihin mo na sa akin kung saan siya dinala ni Leandro. Hindi ko pa nakakausap si Leandro tsaka wala siyang sinasabi sa akin. Sinungaling! Nasaan ang anak ko, ha? Hindi ko nga alam, Janet. Pasensya na kayo, hindi ko kayo matutulungan. Hello, Leandro. Pumunta dito sila Ophelia eh. Hindi ko sinabi kung nasan kayo. Buti naman, okay si Ma'am Luisa. At okay din na dyan na kayo nagstay. Isama mo ko sa bahay ng mga magulang ni Leandro. Kung gusto mong makita si Lara, hanapin mo yung bahay ni Ma'am Luisa mag-isa. Kung ako sa'yo, isasama mo ko. Kasi susugod ka ito mag-isa. Matatalo ka lang. Alalahanin mo, pupunta ka sa kuta ng mga leyon. Inilayo na natin dati si Lara at maganda ang kinalabasan. Dapat na natili tayo sa Amerika. Kaya kailangan makabalik tayo sa lalo madaling panahon. Hindi niyo pwedeng ilayo ang anak ko. Tama si Janet. Ilabas niyo na si Lara. Lola Luisa? Saan po tayo pupunta? Nakita ko po si Mami Janet at Nanay Ophelia. Apo, hindi ka pwede nila makita. Magkakagulo ulit. Pero, Alam mo, mangyayari ulit yung nangyari sa party mo. Gusto mo ba yon? Nagmag-aaway-away ulit ang mga nanay mo. pero paano This is na for po, the best, okay? pero paano na po sila Mami at Daddy? Babalik din tayo dito. Ha? Kung mag-alala. Oh, finally you arrived. Siyempre, importante nandito na ako. Akin na muna si Lara. Oh, sige. Okay? Leandro, ilabas mo na si Lara. Alam kong tatakas na naman kayo at hindi ko papayagang mangyari yun. Ophelia, Janet, pakiusap naman. Huwag niyo kaming guluhin. Bigyan niyo naman kami ng konting katahimikan. Ipaubayan niyo na sa amin si Lara. Sige na. Bessie, hindi pwede ang hinihiling mo. Ganito na lang, papiliin na lang natin si Lara kung kanino niyang nanay gusto sumama. Eh, di yun na lang. Walang mamimili. Ako ang ina, kaya sa akin dapat mapupunta ang anak ko. Kahit na, ako ang ama. Sa akin dapat si Lara, sa amin. Kami ni Bessie nakapagbigay sa kanya maganda-ganda at tahimik na buhay. At sino naman may sabing ikaw lang ang may kaya magbigay nun, ha? Alam mo, Leandro, ang bata dapat napupunta sa nanay. Tumigil nga kayong dalawa dyan. Leandro, huwag mo angkinin si Lara. Huwag mo naman siya ipagkait sa amin. Hindi po pwede, Ophelia. Nakita ko na kung paano kayo mag-away tatlo. Kaya hindi po pwedeng kayong tatlo sa isang bata. Ang kailangan ni Lara, isang ama at isang ina lang. Hindi ako papayag. Hindi niyo pwede kunin ang anak ko. Ilabas niyo siya. Lara! Lara, anak! Lumabas niya! Lara, bitawan mo nga ako! Please, Lara! Janet! Stop it! Bitawan mo ako! Huwag mo naman kaming guluhin. Bigyan mo kaming konting katahimikan. Janet, pabayaan niyo na kami. Kung talagang mahal niyo si Lara, ipapaubayan niyo siya sa pamilyang mas makakapagbigay ng magandang buhay sa kanya at alam niyo pareho na kami ni Leandro yun. Lola Raquel, saan po tayo pupunta? Ang sabi ng mami mo, ilayo muna kita. Kaya doon ka muna sa bahay ko. Pagkatapos, bibisitahin ka na lang ng parents mo doon. Hindi po ba tayo pwedeng bumalik? Hindi pa pwede, anak. Dahil nandun pa yung ibang nanay mo.
Gusto nilang ikaw agawin. May kailangan? Halika dito. Iniwan niyo ako! Ibalik niyo ako sa daddy ko! Iniwan niyo ako! Iniwan niyo ako! Ano yan? Iniwan niyo ako! Diyan ka! Leandro, we have a problem. Dinukot si Lara. Sinugod kami ni Raquel at dinampot si Lara. Mama, sino kumuha kay Lara? Hindi ko nga kilala eh. Oh my gosh! Baka may masama na nangyari kay Lara. Totoo ba yan, ha? Totoo bang nawawala ang anak ko o gawa-gawa na lang dahil ayaw niyo siyang ilabas? Ginawa na yan dati ni Ofelia. I'm telling the truth. Kinidnap talaga si Lara. Tinangka pa ngang patayin si Raquel kanina eh. What? Nasaan si Mami ngayon, Ma? Nandun nagpapahinga. Sigurado po ba talaga kayong kinidnap si Lara? Nakita ng mga mata ko. He's quite tall, dark at mukhang mamamatay tao. Walang hesitation na sinakal si Raquel. Leandro, gumawa ka ng paraan, anak. Kailangan mabalik dito si Lara. Please, please. Gagawa ko ng paraan. Malaman ko lang sino ang taong yan. Malalagot siya sa akin. Kaya, bilisan mo! Ako, ibalik niyo na po ako sa daddy ko! Hindi na kita ibabalik sa daddy mo. Ako na ang bagong daddy mo ngayon. Ayoko po! Anong ayaw mo? Ha? Ayaw mo ng dalawang daddy mo? Guwapo pa! Ayoko po! Ha? Ikaw, hindi ka na mamimili. Ako na ang daddy mo at si Janet ang bago mong mami. Si Mami Janet? Oo, darating ang mami Janet mo dito. Tayong tatlo magiging pamilya tayo. Kaya daddy na ang tawag mo sa akin! Ayoko po! Wala, dito ka. Kwarto ka. Iwan niyo po ako! Huwag ka na gumanaw dyan! Diyan ka lang, huwag ka lalabas. Babariling kita eh. Diyan ka lang! Pakawalan niyo na po ako dito! Tumahimik ka! Pakawalan niyo po ako dito! Okay ka lang ba, pare? Mukhang pati yata anak ni Janet. Mukhang gusto mo na angkinin, ah. Yan lang yung paraan para makuha ko sa Janet. Yung kunin ng isang bagay na gustong-gusto niya. Kapag nasa akin yung batang yan, habol lang habol sa akin si Janet. Baliw ko na nga, pare. Pero huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na isang kakosa natin para tatlo tayo magbabantay dyan sa anak-anaka mo. Sa wakas, nasa akin na rin si Lara. Matagal ko rin hinintay yan. Alam mo ngayon, pare, parang abot kamay ko na si Janet. Lapit na eh. Tumahimik ka! Sir, kung kidnap or ransom ang motibo, sigurado ako, within 24 hours tatawag ang mga yan. At kung sakaling tumawag, kausapin nyo na matatagalan para malaman natin kung saan nila dinala ang anak nyo. Opo, sir. Maghihintay po kami. Papaalam na kayo. Honey, ano sabi ni Mama? Okay naman siya. Medyo gulat pa rin sa nangyari, pero dinodrawing na ng artist yung mukha ng kumidnap. Dapat mahuli ni taong sa lalang madali pa. Hindi ako makapigil. Hawak na anak natin. Alam mo, Leandro, kung hindi mo sana kinuha si Lara, hindi mo siya nilayo sa amin, hindi mangyayari to eh. Hindi naman siya makikidnap, tinakas mo kasi. Ofelia, pwede ba? Huwag ka nga magmalinis. Ginawa mo rin yun dati. Lahat tayo dito, itatakas natin si Lara kung may pagkakataon. Pero sana, di ba binantayan mo na maigi? Huwag tayo magsisihan. Tama si Bessie. Kahit si Janet yung gagawin eh. Lahat tayo gusto ilayo yung anak natin. Huwag na tayo magsisihan. Walang mangyayari kung mag-aaway lang tayo. Sana walang mangyari sa anak ko. Hindi ako mapalagay hanggat hindi ko alam na maayos ang lagay niya eh. Ofelia, hindi lang ikaw ang nag-aalala para sa kanya.
Kaya pwede ba, huwag kang maghanap ng ibang taong masisisi. Ikaw, ako, si Leandro, lahat tayo, mahal natin si Lara. Hindi ko kaya to. Masyado maraming parak. Nakakapraning. Alis na ako. Sigurado ako, Ami. Si Digoy ang kumuha kay Lara. Siya lang ang kilala kong pwedeng gumawa nito para pasakitan ako. Eh, paano yan? Magsusumbong ka na sa mga pulis? Hindi. Wala naman sila magagawa. Hindi nila kayang ibalik ang anak ko mula kay Digoy. Ako lang may kayang gumawa nun. Eh, anong gagawin mo? Teka, ayoko ng itsura mong yan, Janet. Huwag mong sabihin na ikaw mismo ang babawi kay Lara. Wala naman ako ibang magagawa eh. Janet naman, alam naman natin na mapanganib si Digoy. Alam mo kung anong kaya niyang gawin. Paano kung saktan ka niya? At alam mo na siya yung pumatay sa nanay mo. Yun na nga eh. Kaya niyang pumatay ng mga taong mahal ko. Kaya mas lalo akong dapat kumilos. Baka kung anong gawin niya kay Lara. At hindi ko papayagang mangyari yun. Janet naman eh. Alam ko kung paano paikutin si Digoy. Isa lang naman gusto niya eh. Ako. Kaya, ako lang ang makakabawi sa anak ko. Ako lang ang makapagligtas sa kanya. Leandro, hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. I thought leaving was the best option. Para mabigyan natin ng magandang buhay si Lara. Honey, pareho natin gustong umalis. Pero itong hiniling na sitwasyon, hindi natin gusto mangyari to. Pero tama si Ophelia eh. Kung hindi natin kinuha si Lara, kung hindi natin siya tinakas, hindi siya makikidnap. Han, huwag kang mag-alala. Ayoko nag-aalala ka. Bukas na bukas, pupunta ako sa bahay ni Mama. Mag-aanap-hanap ako doon sa may subdivision. Makikita ko rin siya. Basta don't worry yourself. Nay, malakas ho talaga yung hinala ko. Nakilala ni Janet kung sino kumuha kay Lara. Paano mo naman nasabi? Eh di ba magkakasama naman kayo nung nawala si Lara? Oo nga, Nay. Pero kasi nung umalis siya dito, nakita ko naguguluhan siya. Parang kilala niya talaga kung sino kumuha kay Lara. Ophelia, hindi ka nakakasiguro. Tama si Leandro. Tama ng sisihan. Sabay-sabay na lang kayo maghanap kay Lara. Bessie, matulog ka muna. Ako maghahanap lang sa labas. Ayoko, ha. Hindi rin ako makakapagpahingi. Mas lalo akong kinakabahan doon. Itong wala tayong balitang naririnig. Kaya dito lang ako. Naghihintay ako ng tawag sa telepono. Ano ba tinitintay mo dyan? Kilala mo ba kung sino kumuha kay Lara? Hindi. Bakit ko naman malalaman? Pinagbibintangan mo na naman ba ako? Eh, bakit naman hindi, di ba? Kasi tuwing may nangyayaring hindi maganda, lagi ka nang kinalaman. Ano ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Nakikidagdag pa kayo sa problema eh. Pagsabihan mo yung pinsan mo, ha? Kung makapagbintang, akala mo kung sino. Tumigil na kayo, ha? Ang bilis mo sumagot, ha? Walang niya ka. Ikaw ba kumuha sa anak ko? Eh, sino pa ba? Ako lang may kaya magpahirap sa'yo, Janet. Hindi ka ba natutuwa nun? Nakuha ko ng anak mo, kanina Leandro. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Wala akong gagawin sa kanya kapag sumagot ka sa akin. Sige, sabihin mo lang. Kahit ano. Magkita tayong dalawa.
Tayong dalawa lang para mapasa akin ka na, Janet. Sige, payag ako. Basta huwag mo siyang sasaktan. Pupunta ako sa address na to. Basta, huwag na huwag mo kakalimutan ang usapan natin. Sabi ko na nga ba, may kinalaman ka sa pagkawala ni Lara. Janet, nasan si Lara? Nasaan ang anak ko? Hindi ko alam kaya huwag mo akong guluhin. Janet, ano ba? Nasaan si Lara? Hindi ko nga alam kaya umalis ka dyan! Hindi mo pwedeng gawin to, Janet! Ophelia, katulad mo, gagawin ko rin ang lahat para sa anak ko. Kaya ko rin magsakripisyo, kaya huwag mo akong guluhin. Umalis ka dyan! Janet! Janet, saan ka mapupunta? Ano? Kinidnap si Lara? Ayun, nabalita ako. O, saan ka punta? Pupunta ko si Ophelia. Kailangan niya na may makakaramay. Kailangan ako ni Ophelia. Andrew, pag pinuntahan mo si Ophelia, back to zero ka na naman. Masayang lahat nung ginawa mong pagkalimot sa kanya. Pero Ronald, kailangan ako ni Ophelia. Pare, maraming makikiramay sa kanya dun. Marami siyang kasama. Pero Ronald... Pare, labas ka na sa buhay ni Ophelia. Kung pupuntahan mo siya ngayon, ano gagawin mo? Pagsisiksikan mo na naman yung sarili mo? Aantayin mong mas mahalin ka niya kasi sa anak niya? Ganun ulit ang mangyayari. Masasaktan ka lang uli. Kaya kung ako sa'yo, tiisin mo na lang si Ophelia. Layo mo na siya for good. Sabagay, tama ka, Ronald. Wala naman akong karapatan kay Ophelia eh. Hindi lang kaming dalawa. Wala na kami. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Bakit ka nagmumukmuk dito? May ano kasi, si Janet. Nahuli ko siya kanina, meron siyang kausap sa telepono. Alam niya kung nasan si Lara. Ha? Bakit hindi siya nagsabi sa mga pulis? Eh, siguro na yung natatakot si Janet. Baka may masamang gawin kay Lara yung tao. Hindi ko alam eh. Naku. Ano yung hawak mo? Ito po yung address kung nasan si Lara ngayon. Halika! Punta natin mga pulis, magsabi tayo. Nay, wag. Please. Kasi kapag ginawa niyo yun, baka mamaya may masamang mangyari kay Lara. Eh, anong gagawin mo? Maghihintay ka dito dumating si Janet. Eh, paano kung hindi siya bumalik? Naku, Ophelia, baka may mangyaring masama kay Lara kung hindi tayo kikilos. Nay, wala naman kayong gagawin eh. Pero ako, meron. Kailangan kong puntahan si Lara. Ay, teka. Hindi kita papayang mag-isa. Baka mamaya mapahamak ka. Nay, hindi ko naman kayang manatili lang dito. Kailangan ko mas kasiguro na okay ang anak ko. Ophelia! Sorry, Nay. Pupuntahan ni Ophelia si Lara. Chamiling, pagdating ni Leandro, sabihin mo umalis ako sandali, ha? Bessie! Bessie! Sir, ito ang itsura ng bumidnap sa anak ninyo. Ineskat siya ng artist namin, base sa sinabi ni Mrs. Raquel. Si Dugito, sir. Ito yung laging kasama ni Janet. Bakit niya kaya kinuha si Lara? Anong magagawa niya nun? Anong makuha niya nun? Hindi ko alam, Oscar. Teka, nasa na ba si Janet? Sir, umalis na si Janet kanina. Pero ipakakalat ko na yan bilang suspect. Kinakatakot ko lang. Baka may kinalaman din si Janet. Para hindi malanging nangyari yun. Eh baka nga nung umpisa pa lang pinagpaplanuhan na nilang pulin si Lara eh. Baka kaya nga nandito yan para magmanman. Sir, wala pa bang feedback? Leandro, mabutik nandito ka na. Kailangan mo sundan si Bessie at si Ophelia. Bakit? Ano nangyari? Pumunta si Janet kung nasaan si Lara. Tapos sumunod naman si Ophelia at si Bessie. Leandro, puntahan mo na sila. Hindi sila nagsabi sa mga pulis? Hindi nga eh, kasi baka daw lalo mapahamak yung bata. Sir,
Red alert kami ngayon. Ganon. Ipakakalat ko ng mga tauhan ko para hanapin ang asawa mo. Sir, pakisigurado lang walang mangyari masama sa kanila. At sasama po ako. Yes, sir. Sige na. Sir, let's go. Tara po. Si Sir ang bahala. Oo, Digoy. Malapit na ako. Inuulit ko, huwag na huwag mong sasaktan ng anak ko. Janet, Ophelia, anong ginagawa mo dito? Kung kapal talaga ng mukha mo, sabi ko na eh, may kinalaman ka, no? Kinidnap mo si Lara. Hindi ko siya kinidnap, kaya pwede ba? Huwag kang mawintang, bitawan mo ko. Ililigtas ko ang anak ko. Hindi, wala akong tiwala sa'yo. Ako magliligtas kay Lara. Hindi, ako magliligtas sa kanya, kaya bitawan mo ko. Ayoko! Hindi, bitawan mo ako. Ano ba kayong dalawa? Hanggang dito pa naman nag-aaway kayo, tumahimik na nga kayo. Bessie, anak ng tipak lang naman, no? Bakit kayo nagsunuran dito? Mas lalo niyo pinapahamak si Lara. Hindi ako aalis dito. Ako rin, kung hindi siya aalis, hindi rin ako aalis. Umalis na nga kayo. Mas lalo niyo pinapahamak ang anak ko. Hindi niyo naiintindihan. Ano ka ba naman, Janet? Hindi lang ikaw ang nanay ni Lara. Kaya gagawa ako ng paraan para lang iligtas siya. Hindi niyo nga naiintindihan eh. Mapanganib si Tikoy. Kapag nalaman niya na sundan ako, baka patayin niya si Lara. Ako ang dahilan kung bakit kinuha ni Tikoy si Lara. Dahil kapag nasa kanya ang anak ko, alam niyang lalapit at lalapit ako sa kanya. Pero pag may ginawa akong hindi niya nagustuhan, sasaktan niya si Lara, kaya pakiusap, umalis na kayo. Kung talagang mapanganib yung Digoy na yan, hindi ako aalis dito, Janet. Janet, ako din. Tutulungan kitang iligtas si Lara, kaya huwag mo naman kaming paalisin dito. Oo nga, kung talagang wala kang kinalaman sa pagkakidnap kay Lara, hayaan mong tulungan ka namin. Alam ko hindi tayo magkakasundong tatlo. Alam ko paragi tayo nag-aaway-away. Pero sa pagkakataong to, kailangan tayo ni Lara. Kaya magtulungan tayo para mailigtas natin siya sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, ayoko talaga sanang makipagtulungan sa inyo. Pero Janet, mukhang kailangan eh. Kaya huwag ka nang magmatigas. Bessie, sabay-sabay na nating iligtas si Lara. Sige, sige. Papayag ako. Pero, huwag na huwag kayo magiging pabigat. Oh, shot mo na. Sige. Wala pa si Janet, ah. Niloloko yata ako ng babae. Kung naisang ka naman ng bebot mo, Digoy. Hindi ako maiisa nun. Nahuli lang ako sandali. Nagwawala ka na kagad. Ganyan ka ba talaga kasabik sa akin? Oh, Janet. Sapik na ako sa'yo. Nasaan ang anak ko? Gustong! Kunin mo ang anak nito. Gusto ba ako? Kamusta si Lara? Gustong, bilisan mo! Siyempre. Anak ko. Kasalanan mo. Anak. Mami, Janet! Anak. Sinaktan ka ba nila? Mami, Janet, umuwi na tayo. Huwag ka matakot. Nandito na ako. Alam niyo, walang uuwi dito. Tayong tatlo, magiging isang pamilya tayo. Ako na magiging tatay ni Lara. Anak,
Gusto mo ba yun, Janet? Oo naman. Hanap mga susunod pa. Narinig mo yun? Yan ang gusto ko sa'yo, Janet eh. Masunurin ka. Kaya, simulan na natin. Gumawa na tayo ng pamilya. Halika na. Hawak ko muna ito. Halika. Halika na. Tuwa. Gawa na tayong pamilya. Mami, Janet! Anak, babalikan kita. Halika na. Bitawan mo na ako. Ito. Na, iyak kita. Gawin niyo sa akin! Takas. Ano ba, Kulas? Punta ka na dito. Bilisan mo. Okay, bilis. Kapal ng mukha nito. Stupid, ano ka ba? Hindi ka pwedeng padalos-dalos dito. Baka mapahamak si Lara. Kailangan natin sumunod sa plano. Hello, Bessie? Ba't di ka nagsabing aalis ka? Leandro, nandito ako sa isang warehouse sa Cavite. Kasama ko si Janet at si Ofelia. Nililigtas namin si Lara. Walang hiya ka! Ha? Bessie! May bala ka pang lokohin ako, ha? Gusto mo pang isahan ako? Sige, Digoy. Ituloy mo yan. Patay mo ako. Ngayon nakaligtas na yung anak ko. Pwede mo na akong patayin. Bitawan mo si Janet! Huwag mo ko subukan! Sige, puputo ko to! Puputo ko to! Hiling, magmadali ka. Si Lara, sinugod ni Oscar sa ospital. Ano? Ano kayo nangyari sa batang yun? Hindi ko alam. Halika na, para makabalita tayo kung ano nangyari. Doktor, ano pong problema sa anak namin? Bakit kailangan niyo mag-undergo ng mga tests? I'm sorry to say na may sakit sila. Malubha ho ba? May kidney failure ang bata. Patuloy kami sinusubukan ng panahon. Kung karapat-dapat kami mag-alaga kay Lara. Don't give up. I am sure kagaling si Lara. Basta maniwala ka na lang na matatapos ang lahat ng ito. Sana nga pa, matapos ang lahat ng ito, buhay pa rin ang anak ko. Dahil kung mamatay siya, hindi ko kakayanin. Kailangan ni Lara ng kidney. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan natin maghanap ng kakompatible ng bata. Ako ang ina. Sigurado magka-match kami. Hindi ko kami magkadugo ni Lara, pero magpapatis na rin ako. Papatingin din ako, Dok. Baka sakaling magka-match kami ng bata.